Pastora Lucy. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nabot na tayo ng hapon. So, ang huling at ikapitong wika ng Panginoon Jesucristo. Tayo po'y saglit na manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ng magpahayag, Panginoon, na iyong salita. Samahan mo po ako, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang marinig, makapiling, Panginoon, ng aking mga kapatid na naririto, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na magsingin sa kanilang puso, Panginoon, na iyong salita, Panginoon. At Lord, makita nila, Panginoon, at maramdaman nila sa puso nila, Panginoon, na wala silang ibang kailangan, Panginoon, kundi ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng kapuri at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po ang huling wika ng Panginoon. Father, into your hands I commend my spirit. Sabi po sa Tagalog, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. So, ang talatang ito sa Bagong Tipan ay naglalarawan ng huling wika, huling sandali ng Panginoon sa krus, kung saan ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo ang kanyang espiritu sa Diyos Ama. No? Ito ay nagpapakita ng isang malaking pagtitiwala ng anak sa kanyang ama. Ito rin ay nagpapaalala sa ating na matagumpay na pagtatapos ng misyon ng Panginoon Jesucristo dito sa lupa. Tinapos niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang nakaambang kaparusahan sa lahat ng makasalanan. At tayo po ay kabilang doon, mga kapatid. Kabilang po tayo at tayo po ay mga nakahilera kung saan papunta tayo sa apoy ng impyerno. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoon, binigyan tayo ng grasya at habag ng Panginoon. So, meron po akong ginawang 4 na puntos dito, no? Papamagatan po natin ito na buhay na panatag sa kamay ng Ama. Ang number 1 na puntos po, may matibay na relasyon at hamon ng pag-asa. So, sumigaw si Jesus, sabi niya, Ama! So, sa kabila ng matinding pagdurusa, pagod, hirap at pasakit, hindi nakalimutan ni Jesus na tumawag sa kanyang ama. So, hindi nagbabago ang pagtitiwala ng anak sa kanyang ama. Kahit na nasa gitna na siya ng kapighati ang pinagdaraanan niya. Dahil alam ni Jesus, hindi lang sa magagandang sitwasyon o sa panahon ng buhay ay magkakaroon tayo ng maganda at maalwang buhay, kundi ang pananampalataya ay nasusubok sa gitna ng ating pangangailangan at kawalan. No? Nung panahon na yan, talagang very eager si Jesus na hanapin ang Panginoon. No? Ang pagtawag ni Jesus ng Ama ay nagpapakita ng mataas na pagtanggap ng kapangyarihan ng Ama. Kapag pinag-aralan po natin yung Trinity, halos parehas lang po sila. Pero dahil sa panahon na ito, si Jesucristo ay nagkatawang tao, mas mataas ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Dahil iyon ay nagsugod sa Kanya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, gustong ipakita dito ng Panginoon na sa katawang lupa niya, na pinahirapan, na nakaranas ng matinding hirap, masaya niyang nagawa ang ipinag-uutos sa kanya ng Ama. Natapos niya ang misyon, ang kaligtasan ng sanlibutan. Nagawa niyang kontrolin yung kapahamakan na dapat daranasin ng mga taong makasalanan. At tayo yun, mga kapatid. So, ano yung makikita natin ditong aral o lesson? Na sa gitna ng pagsubok na ating kinakaharap, maaari nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. No? Katulad ditong napapanahon na gera, wala po tayong kontrol dyan. Hindi na natin kailangan manalangin na matigil na mawala na. Wala po tayong kontrol dahil yan po ay nakatala na.
Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan po natin manalangin na maging matatag tayong lahat. Napakamahal po ng gas. Maging matatag tayo. Dahil sa totoo lang, sabi nga, may nabasa ako sa Facebook, hindi tayo kasama sa mga binobomba. Pero parang namamatay na tayo sa taas ng bilihin. No? Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Pero ilapit natin sa Ama. Sa palad ng Ama, lahat kaya niyang kontrolin. No? Yun po yung makikita nating lesson dyan sa part na yan. Pangalawa pong puntos, ganap na pagtitiwala. So sabi ni Jesus, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko. Ando doon yung kanyang trust, buong-buong trust sa Panginoon. Kusa at voluntaryo, hindi kinuha ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Ito'y kusa niyang ibinigay. Si Jesus ay may control ng mga sandaling iyon. Sa totoo lang may control siya. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil ang pagsuko niya ng kanyang espiritu sa Diyos Ama, ay ang kamay ng Panginoon ay sumasagisag ng proteksyon, katarungan at pag-ibig. Doon po sumalik ang ating Panginoon. Doon niya ipinagkatiwala ang kanyang espiritu. Tinanggal, winasak ni Jesus ang harang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Naging daan ang paghihirap ng Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo upang ganap tayong pagkatiwalaan ng Panginoon. No? Nakakalapit tayo sa Panginoon ng diretso. Sabi nga Sister Mads, wala nang pagitan, wala nang harang. Diretso na tayo makakalapit sa Panginoon. So yun po yung benepisyo ng pagkamatay ng Panginoon. Diretso tayo nakakalapit sa Panginoon. Inialay ng Lord ang kanyang buhay para sa atin, makalapit tayo sa Ama. So, ano yung lesson na makukuha natin dito? Si Jesus ay naging daan sa paghihirap na dinanas niya sa krus upang ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kapag nasa kamay na ng Diyos ang ating buhay, hindi na natin kailangang manginig sa takot ngayon. Sa lahat ng mga problema na pinagdaraanan natin, hayaan lang po natin yan, ipagkatiwala natin sa Panginoon dahil matatapos ang matatapos din yan. Magugulat ka na lang, nagtagumpay ka sa mga problemang yan. Hindi mo na kailangan na magpapakamatay ako o magpaplano kang kitilin ang buhay mo dahil nahihirapan ka. Hindi na. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yan. Dahil ang Panginoon ang tutulong sa iyo para magtagumpay ka, mabigyan ka ng lakas ng loob. So, pangatlo po, huling pag-aalay, ang seguridad na kamay ng Diyos. Sabi ni Jesus, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Matagumpay na misyon. Ito na po, yung katagumpayan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. So, ito ay tanda ng pagwawakas ng kanyang gawain o misyon para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Tayo uli yun. Hindi namatay ang Panginoong Jesus dahil sa hirap na kanyang pinagdaanan. Namatay si Jesus upang malinis tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Hebreo 13:12, Ching! Yun. Kaya naman si Jesus upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ng bayan ay nagbata sa lahat ng pintuan. Yung sa akin kasi medyo walang ibang translation, sis. Ay, wala. Okay. Sa akin meron. Wait lang po. Bishop pa. Hebrews. Hebrews 13. Sabi po dito sa Hebreo 13:12, gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo.
So, malinaw po na ang kamatayan ni Jesucristo ay upang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Take note po, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Hindi po siya namatay sa hirap. Kasi kung namatay siya sa hirap, para sa hirap lang yung kanyang pinagdaanan. Pero namatay si Jesus para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At namatay si Jesus dahil sa malaking pag-ibig sa atin at pag-aalay ng kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Namatay si Jesus upang tayo ay mabuhay. Hindi mo ba maganda yon? Namatay si Jesus upang tayo ay mabuhay. Dahil ang Panginoon nabuhay na magmuli at tayo na mamamatay para sa Kanya ay bibigyan niya ng pagkakataong magbuhay muli sa langit na kasama siya. So, ano pong aral na makukuha natin dito? Maraming kamay ang gustong humawak sa atin. Kamay ng bisyo, kamay ng trabaho, kamay ng mga taong gustong iligaw ang ating pananampalataya, kamay ng mga problema. Lahat ng kamay na yan ay mga kamay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kung akala mo yung trabaho mo nagiging maganda, sumasahod ka na malaki, pero nakakalimutan mo naman ang gawain. Hindi yan kamay ng Panginoon. Yan ay kamay na maglalayo sa iyo sa Panginoon. Ang kamay ng Diyos na humubog sa atin, doon tayo tunay na makakatagpo ng kaligtasan at tunay na kapahingahan. No? Walang kamay na magbibigay sa atin na kasiguraduhan ng ating kapahingahan at kaligtasan, kundi ang kamay lamang ng Panginoong Jesucristo. At ang huli po, number 4, ang huling hininga, nalagot ang kanyang hininga. Sabi po dito, matapos ang deklarasyon, malayang isinuko ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, na nagbukas ng daan para sa atin makalapit sa Panginoon, na nagdulot sa atin ng paglilinis, pagtubos, pagpapatawad, at magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan at pagtitiwala sa Diyos. So ito yung magiging batayan natin. Ito yung magiging batayan natin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tunay na ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng buhay para sa atin. Sa pamamagitan ng kamatayan at pagbubuhos ng dugo ni Jesus at paghihirap sa krus, pinasan niya ang lahat ng ating kasalanan upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay ng mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Sabi sa Unang Pedro 2:24. Ito na nga lang, Paris. Sabi dito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, kayo'y pinagaling. So, dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, namatay tayo. Namatay tayo sa ating kasalanan at nabubuhay na tayo sa pag-ibig ng Panginoon sa atin ngayon. So, sa mga tumanggap sa Panginoon, nararanasan na natin ang tunay na sinasabing maayos na pamumuhay. Maaari may problema minsan, pero hindi tayo nagtatagal sa problemang yun. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo inahayaan ng Panginoon na malublob sa mga problema natin, kundi binibigyan tayo ng Panginoon ng katatagan para magtagumpay sa mga problema natin. Dahil isa yan sa pangako ng Panginoon sa atin na mamumuhay tayo na maayos kung sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Mahirap ang pagiging Kristiyano kasi kapag sinunod mo yung will mo, yung kalooban mo, dadaling ka niya sa kapahamakan. Pero kapag sinunod natin ang will ng Panginoon, walang pahamak na mangyayari sa iyo. Lahat ng kabutihan mangyayari sa iyo. Maaaring may pagsubok, yun po ay testing para malaman ng Panginoon kung tunay na tayong sumusunod sa Kanya.
So, ialay natin ang buhay natin katulad ng pag-aalay ng Panginoon ng buhay niya sa atin. So, sabi po dito, at ang kamatayan ni Jesus ay naging daan upang malaya tayo makalapit sa Panginoon. Ang kamatayan ni Jesus ang naging daan upang maalis ang puot ng Diyos sa ating mga makasalanan. Sabi po dito sa Romans 1:8, una sa lahat, nagpapasalamat ako, 18 pala, sorry po. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So, totoo pong napupuot ang Panginoon sa atin. Naalala niyo po dun sa share kanina na hindi matignan ng Panginoon si Jesucristo. Yun po ay dahil sa napakaraming kasalanan na nakadagan sa Kanya. At ayaw tumingin ng Panginoon sa taong makasalanan. Tayo yun, mga kapatid. Hindi tayo makalapit sa Panginoon. Hindi tayo matignan ng Panginoon. Bakit? Dahil sa dami ng kasalanan natin. Pero dahil merong Kristo na nagbayad ng kasalanan natin, naging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Nakakalapit tayo sa Diyos Ama. Direkta tayong tumatawag sa Kanya. Direkta natin na ihahayag ang ating mga damdamin. So, hindi niya tayo tinatalikuran, kundi nakatingin ang Lord sa atin. Bakit? Malinis na tayo, kapatid. Nilinis tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Siya ang nagpasan lahat ng mga kasalanan natin. Hindi tayo deserve sa ganung bagay. Nakakahiya, di po ba? Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Lord sa atin, ginawa niya yun. Ginawa ng Lord, kinuha lahat ng kasalanan natin. Kasi alam ng Lord na hindi natin kakayanin eh. Kayanin ba natin ganung hirap? Hindi. Kaya ikaw, kapatid na nandiyan dyan na, tinanggap mo na ang Panginoon, huwag na nating hayaang magkasala tayo. Maaring magkamali tayo, oo. Pero lagi natin babalikan ng Panginoong Jesucristo. Lagi tayo hihingi ng kapatawaran. Hindi naman porket tinanggap mo ang Panginoon, kahit gumawa ka ng kasalanan, safe ka pa rin. Alalahanin natin, ang kasalanan ay kasalanan. No? Kaya walang sinasabing yung pure na ayan sinasabi na white lies na ang kasalanan na to ay allow ng Panginoon. Walang ganun. Pag sinabing kasalanan yan ayaw ng Lord yan. So kapag nagagawa natin yon, balik ulit tayo sa Panginoon. Dahil sa Lord lang, siya lang ang makapaglilinis sa atin. Ang dugo ng Panginoon ang makapaglilinis sa atin. Naganap na, natapos na, ginawa ng Lord ang lahat. So, paano mo sasabi na, di na ako magkakaroon ng kasalanan kasi tapos na pala eh. Ginawa na ng Lord. Mga kapatid, kasi nungalingan na hindi na tayo nagkakasala. Nagkakasala at nagkakasala pa rin tayo. Pero pag yung kasalanan mong yan, minahal mo, nagkaroon ka ng pride, hindi ka lumapit sa Panginoon, ay mababaon ka dyan sa kasalanan mo. So, ano po yung conclusion na makukuha natin dito? Ang pag-aalay ng Panginoon Jesus ng kanyang buhay para sa atin ay biyaya at habag. No? Nagbukas ang daan para tayo ay makalapit sa Panginoong Jesucristo. Nabuksan ang daan para tayo ay makalapit sa Diyos Ama. Si Kristo lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Tunay na walang makakarating sa kaharian ng langit kundi dahil sa Kanya. Tayo na nakakaalam kung ano ang tama, tayo ang nakakaalam kung ano ang ginawa ng Panginoon. Dapat yan din yung niyayakap natin. Nasaktan ng Lord dahil sa kasalanan natin. Mag-sorry tayo. Diba? Nasaktan ng Lord dahil sa mga pinaggagawa nating hindi mabuti.
Pero lahat ng iyon, mabubura lahat iyon kapag tunay tayo sumampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam natin, merong naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Elise. Sa iyong mga